Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, FLM family, OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa at kapanatagan sa ating mga kalooban. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction itong segment na re-upload ni kapatid na JB ba, na pinamagatan niyang kaya pala ganun na lang kung kaingitan ng magkapatid na si Manang at Bongbong Sekyama reveal. So mga kaibigan, ramdamin natin yung bawat salita na namumutawi sa bibig ni Sekyama natin mga kaibigan. Umpisa na natin. Ay, hindi kaninang umaga, tinitignan ko na akong nag-i-scroll sa picture sa Facebook ni boss. Naaawa ako kay boss. Yung mga picture nila ni Madam Mayu, naaawa ako, alam niyo kung bakit? Kasi ang saya-saya nila eh. Pero dahil sa inggit, sa galit, yung luha ko mga kaibigan, nag-aano na, ramdam ko kaagad mga kaibigan. Pasensya na kayo, di ko magalaw yung ulo ko masyado, may stick deck ako. Ramdam na ramdam ni Sekyama yung sakit na idinulot nitong pangyayari mga kaibigan kay Apo Lakay natin mga kaibigan. Pakinggan natin ulit mga kaibigan. sinira nila yung magandang pamilya ni boss. Tumpak. Ito. Hindi man maibalik yung nasirang magandang pamilya. Sisiguraduhin naman natin na lahat ng mga taong yumurak sa pagkatao ni Boss FLM, lahat sila mananagot. Totoo yan mga kaibigan. Lahat ng mga taong yumurak sa pagkatao ni Apo Francis Leo Antonio Marcos ay mananagot. Itaga natin sa bato yan mga kaibigan. Magaganap yan. Konting panahon lang, mag-antay lang tayo ng basta magtiyaga lang tayo mga kaibigan. Dahil talagang hindi talaga katanggap-tanggap itong mga ipinaratang nila kay Apo Francis Leo Antonio Marcos. Talagang napakabigat tanggapin mga kaibigan. Dahil ang FLM family talaga nakatutok. OFW, saan masulok ng mundo, Los Biminda mga Pilipino, ang dami ang tumututok kay Francis Leo Antonio Marcos, ang ating hero nung pandemic mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Lahat sila mananagot, lahat sila pagbabayaran nila yung lahat ng ginawa nilang pambababoy, pagsira sa reputasyon sa pagtatao ni Boss FLM. Yan ang ilalaban natin. Ito. Yan ang sinasabi ko. Kaya ikaw, Manuel Boy Mejorada, United Talino Warriors, kayo lahat, kayo talagang may kalalagyan kayo. Tapos ngayon nadagdagan pa ang mga kalaban ninyo, pati si Doc Chiyuto. Siguradong hindi papayag yan sa ginawa nyong pangyuyurak sa kanyang pagkatao. Ang dami nyong ipinaratang, wala naman kayong maipakitang ebidensya, di ba? Bago kayo magparatang sa isang tao, magpakita kayo ng ebidensya. Hindi yung nagke-create kayo ng takot sa mga tao. Anak ng teting kayo. Pakinggan natin ito mga kaibigan. Ito yan. Ito yan. Nakakawa ako kay Boss kasi ang tagal-tagal niya na doon, nakakaano. Ito yan. That's true. Lahat tayo na sumisimpatya at nagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos, lahat tayo mga kaibigan, di ba? Andyan na yung meron ng naiinip, andyan na yung talagang hindi ko maipaliwanag mga kaibigan, di ba? Ang haba na nitong laban natin, di ba? Pero habang tumatagal, lalo tayong tumitibay, lalo tayong dumadami, di ba?
At patuloy tayo nagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos. Kasi bakit mga kaibigan? Meron tayong dahilan eh. Yung nararamdaman natin sa puso natin. Yung paninindigan natin. Diba? Dahil bawat araw, bawat buwan na lumilipas eh, nagkakaroon ng linaw yung bawat tanong. Diba? Mas na maraming revelasyon pa mga kaibigan ang ating matutunghayan. Ito na to mga kaibigan. Same here, mahal. Same Ako. here na. O alam mo lang yaman, damdamin ng lahat. Same here. Maraming consequences eh, di ba? Katulad niya na may nasira lang ang pamilya. Pero yung ibang tao walang pakialam dyan. Ang importante sa kanila kung magkalam ng salapi. Yeah. Tsaka mahirap talaga pagkasok. Yan, ganyan na ganyan yan. Itong mga Tabobo Warriors na ito mga kaibigan, sa pangunguna ng kanilang chairman, Manuel Boy Mejorada. May dunong ito si Manuel Boy Mejorada pero kabubuhan yung mga namumutawi sa kanyang bibig. Diba? Saka makakita mga kaibigan eh, wanted. Wanted ito mga kaibigan, nagtatago ito sa batas. Ha? Ano to yung nagtatago sa batas? Meron tong absolute warrant. Talagang ano, tapos meron pa tong ano, na sentensyahan pa to ng corruption ng Sandigan Bayan, 8 taon plus 4 na taon, 12 taon mga kaibigan. 'Di ba? Tapos lamyer ta lang sa ano, sa YouTube, tsaka sa Facebook, tsaka sa dun sa internet. 'Di ba? May araw ka din, Manuel Boy Mejorada, tandaan mo 'yan. Sa dami ng taong ano, siniraan mo at sa dami pa ng nakabimbing kaso laban sa'yo, sa paninirang puri mo, eh talagang may kalalagyan ka. Maganda ang nilalaman itong segment na to, itong part na ito mga kaibigan. Sobrang ka mabait. Yung inggit. Si Boss kasi sobrang mabait eh. Ganon din si Boss eh. Inggit sobra, papi. Inggit talaga kaya tinira nila si Boss. Kaya pinagkaisahan nila si Boss. Pero okay lang yun kasi ano, lahat ng luha natin ngayon, no? Yung nagaganap sa atin ngayon. Pagdating ng araw, nasa atin. Yun mga kaibigan, natumbo ko na yung inggit nitong magkapatid mga kaibigan. Diba? Obvious na obvious yan mga kaibigan. Dahil nung nagpa-interview itong mga to, lalo na si Manang, makikita mo talaga sa kanyang facial expression na talagang inggit ang umiiral sa kanya. Talagang ano, inggit. Walang mahihita ang mga inggitero. Atin ang huling halakhak. Yun! Hindi lang halakhak, naghihiyawan pa tayo. Yes! Sa atin ang That's huling true. tagumpay. We claim. Yeah, I claim it. Atin ang tagumpay. It's just a matter of just patient, mga kaibigan. Patient, FLM family. Just patient, di ba? Sa March 15, mga kaibigan, huwag kalimutan ang FLM family sa pangunguna ni Francis Leo Antonio Marcos ay gagawa tayo ng isang kasaysayan. History in the making mga kaibigan. 1 million sack of rice ang tinatarget na ipamigay ni Francis Leo Antonio Marcos kasama ng FLM family worldwide. Hindi natin alam kung saan gaganapin ito, kung sa Quirino Grandstand ba o sa ating Philippine Arena mga kaibigan. Yun yung dalawang venue na nabanggit ni Sekiyama na posibleng pagdausan ito mga kaibigan. So, kaabang-abang ito mga kaibigan. Ilan nyo sa kalendaryo nyo na bandang March 10 pataas mag-monitor na kayo mga kaibigan. Tsaka salamat pala doon sa mga nag-subscribe kasi may maraming nag-subscribe na tiga-Capiz, tiga Rojas City. So, paano ba sasabihin? Maayong buntag, mga baskog. Yun yung naririnig ko na hindi ako masyado makaintindi ng Bisaya, pero
Mga 60% nakasabot ako. Maaram ako 60% kasi my mother is a native of Masbate and my father is a native of Bohol. So medyo may konting knowledge ako sa salitang Bisaya, Ilonggo. Nakaka-catch up ko kung ano yung pinag-uusapan. So mga kaibigan, pakinggan natin. Kaya magkita-kita tayo sa finals. Yes. Correct. Correct. Yes. Mama yun. Diba? Ano yun eh? Kala lang nila ganun-ganun, ano? Pero hindi nila alam. Kala lang nila si FLM lang ang ginano nila, pero hindi nila alam yung mga pamilya niya. Yeah. Totoo. Yeah, that is true, mga kaibigan. Yung pamilya ni Francis Leo Antonio Marcos, bukod sa kanyang asawa at sa kanyang anak, yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan, sa mother side at sa father side niya, mga kaibigan, is talagang hindi makakapayag dito. Kumbaga hindi lang nagsasalita yung iba, pero alam ko na kumikilo sila to defend Francis Leo Antonio Marcos. Ang dami nila nagsasalita, mga kaibigan, ng mga kamag-anak. Diba? Isa na si Doktora Erly Ancheta, diba, sa nagpapatunay sa tunay na katauhan, yung pumapaloob sa katauhan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Kung sino siya, saan siya nagmula, at yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay. So talagang hiwaga, mga kaibigan. Yung magulang niya, ganun yun. Hindi lang si FLM tinapakan nyo rito, buong ang kanya, magulang niya, lahi niya. Tama. Hindi lang Yan yun. ang dapat pinaparami yung lahi eh. Yung mga lahi ng demonyo, pinapatay na. Yeah. Yung mga tao po na natutulungan ni Apo, yun ang sinalagtan ninyo. Tama yun. Si Apo Francis, ang daming tinutulungan. Diba? Yung kanyang mga humanitarian nung araw pa, mga kaibigan. Hanggang yung sa pagsagot ka niya sa panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diba? Talagang, po, talagang, pakinggan lang natin, mga kaibigan. Ganun nila niyurakan. Yun. Kasi nung nag-decide si Apo na huwag siyang tumuloy ng Japan, nung narinig niya yung boses ni Tatay Duterte, yun po yung time na yun, sabi niya, itataya niya yung pamilya niya. Lagi niya po yung sinasabi. Dahil sa taong bayan. Kaya anong ginawa niyo? Ang unang-una po yung sinalanta doon ay yung mga taong natutulungan niya. Kasi Totoo yun, mga kaibigan. Yung panawagan ni Presidente Duterte nung lockdown na humihingi siya ng tulong dun sa mga merong kakayanan na tulungan ng gobyerno dahil sa krisis na ating kinakaharap. So isa si Francis Leo Antonio Marcos sa nag-sacrifice at tumugon sa abot ng lahat ng kanyang makakaya, mga kaibigan. Balikan ninyo yung mga video ni Francis Leo Antonio Marcos o Francis Leo Antonio Marcos YouTube channel. Makikita nyo, mga kaibigan, mula sa simula yung kabayanihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos, na yun ang dahilan kung bakit nakuha ni Francis Leo Antonio Marcos ang Ambassador for Urban and Humanitarian in Gawad Filipino Award, Ambassador for Filipino Heroes 2020. Napakalaking parangal nito, mga kaibigan, at napakalaking pagkilala para sa kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos. po siya, nung hindi siya tumuloy papuntang Japan, yung buhay niya, inialay niya na po sa taong bayan. At saka hindi lang yun, ma. Hindi alam ng mga ibang mayayaman, no, na sila rin pinrotektahan ni Boss FLM. Alam niyo kung bakit? Kasi nga naiwasan yung kaguluhan. Sabi ni Boss, narinig ko yung nag-meeting sila ng mga general. Sabi niya, ano ito? Ha? Yun, natumbok ni Don Ignacio, mga kaibigan.
na ang umano sa isip ni Apo Lakay natin baka magkaroon ng looting, o yung ibig sabihin yung gumawa na ng hindi maganda yung mga tao, pasukin yung mga establishmento dahil sa walang makain, mga kaibigan, di ba? Kasi ang pangunahing inisip ni Apo Lakay ay yung mga taong kakain lamang kung magtatrabaho sila sa araw na to. Yun ang mga pangunahin na inisip niya. Tsaka yung mga umaasa sa limos, lalong-lalo na doon sa EDSA, yung mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay, yung mga pamilyang umaasa lang sa limos. Kasi nung lockdown, talagang total lockdown, wala lahat, di ba? Pero sino ang unang pilantropo na lumabas at tumulong, mga kaibigan? Nakakakilabot, mga kaibigan, no? Hindi biro-biro ang sakripisyo, ang inalay ni Francis Leo Antonio Marcos nung panahon ng pandemya. Kaya nga, Francis Leo Antonio Marcos is the pandemic hero of the Philippines, di ba? Gayong dito si Doc Chioto, mga kaibigan, local town pandemic hero ng Rojas City. Ang daming patunay dyan, mga kaibigan, di ba? Don Chioto is well known in Rojas City for helping the needy, especially during the lockdown, the pandemic time, mga kaibigan. Talagang overwhelming yung saya o yung blessings na idinulot niya sa kanyang mga kababayan sa Rojas City, sa Capiz, mga kaibigan. So, pakinggan natin ulit ito, mga kaibigan. Ilang minuto pa naman Looting ang tawag doon. Ayun, di ba sabi niya, yung looting nga. Sabi pa, paano to? Di, baka mamaya pasukin din kami sa subdivision namin. Tapos yung mga mahihirap, umakyat dito, magganyan-ganyan. Alam mo yung utak ni boss? Na sobrang advance. Kaya totoo yung mga kaibigan, hindi hindi imposibleng mangyari. Kasi nga kung wala kang trabaho, wala kang kakainin, ano ka, mag-i-stay ka lang sa loob ng bahay mo, wala ka nang kakainin, yung anak mo, makikita mo, wala nang makakain, wala na kayong pambili, di ba? Kaya talagang, Diyos ko po, mga kaibigan, pakinggan natin ulit. hindi alam nitong mga mayayaman na to, no? Yung mga kapitbahay ni Boss FLM, kala nila na inaano sila ni Boss, kumbaga binibira sila, tinitira sila. Pero hindi, para din sa inyo yun. Nasaan ba ang estado ni Boss? Diba? Kahit pagsamasamahin ninyo yung yaman ninyo, wala yan, hindi yan aabot sa yaman ng amo ko, ng boss ko. Yun, mga kaibigan, natumbok na naman ni Sikyama. Diba? Na kahit pagsamasamahin ng mga nasa Green Meadows yung kanilang mga yaman, hindi sasapat sa yaman na taglay ng isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Yung ano pa lang yun, yung personal pa lang niyang negosyo, yung mga kaibigan, sa tingin ko, kasi merong isang survey na merong isang MSN yata yun naglabas ng yung kanya lang na is 25 to 30 million dollars, mga kaibigan, yung assets ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. May galing pa lang ito sa kanyang mami at sa kanyang dugo at pawis sa pagninegosyo, mga kaibigan. Diba? Kasi kung mayayaman yung mga yan, tangina, bakit yung mga kilala nating mayayaman, mga milyonaryo, nanghihingi lang sa boss ko? Diba? Doon pala mag-isip kayo. Diba? Sapul na sapul yung magkapatid dito. Pati yung iba dyan na yung mga napangalanan dati ng mga milyonaryo na nanghihingi kay Francis Leo Antonio Marcos. Ikaw, Don Ignacio, may kilala tayo na mga mayayaman sa Pilipinas. Pero bakit pagdating kay Boss FLM, nanghihingi lang sila na parang akala mo nanghihingi lang ng candy? Ayun. At dahil sobrang kabaitan ni Boss, nagbibigay siya. Diba? Doon lang mapapaisip kayo sa lahat ng mga Tabobo Warriors, sa lahat ng mga antay. Hindi nyo ba naisip yon? Tabobo Warriors na nagpapanggap ng mga matatalino, yari kayo. Na kung talagang mayayaman niyang mga
Marcos. Bakit? Sino ba si FLM? Natiyurakan ninyo. Diba? Kasi kung ikaw mayaman ka, may pride ka. Hindi ka basta-basta hihingi ng tulong o ng pera sa hindi mo kilala. Yung. Kaya kahit pagsama-samahin ninyo ang mga yaman niyang mga yan, ewan ko na lang. Wala. Nabanggit pa nga ni Apolacay dati na kahit ibenta o isanla nitong magkapatid, pati brief at panty nila ay hindi pa sasapat para makabayad sila kay Francis Leo Antonio Marcos. Isipin mo gaano kabigat yung pananalita na yun, mga kaibigan, di ba? So gaano kabigat yun, mga kaibigan. So talagang pinatutunayan nila na walang sinabi itong mga to, di ba? Walang pera, di ba? Asa lang, di ba? So gumagawa ngayon sila ng paraan para makapagkamal sila sa illegal na paraan, di ba? Ang hirap ipaliwanag, mga kaibigan, pero FLM family, nararamdaman natin to, di ba? Hindi ito may tatago sa atin dahil kaisa tayo ni Francis Leo Antonio Marcos sa kanyang nararamdaman. Wala yan. Wala yan. Kaya kinakina mo, Vic Lorenzo, ibalik mo na. Sabihin mo si... Ako, nadamay na to si Vic Lorenzo, nadamay na, mga kaibigan. Pinaalala na naman ni Sister Victoria yung 4.5 million, mga kaibigan, na na pwersahang kinuha, mga kaibigan. Hindi naman pwersahan, kumbaga yung talagang yung in-export, mga kaibigan. Yung talagang mga nakasubaybay, alam natin yan. Napakakapal ng mukha talaga, mga kaibigan. Ito yan paglabas ni Apolacay, mga kaibigan. Ito ang unang-unang malilintikan, mga kaibigan. Itong si Victor na to, mga kaibigan. Ako talagang Diyos ko po, yung mga klase ng tao na katulad mo. Sino nag-utos sa'yo? Yun! Wala yan, maniwala kayo. Tagaan nyo sa bato. Wherein alam na namin kung sino nag-utos sa'yo, ha? Kaya lang gusto namin marinig. Yes, gusto namin marinig mismo sa bibig mo. Dahil kami FLM family, alam namin. Diba? At may ebidensya pa nga na yung ang laki ng maleta, mga kaibigan, punong-puno ng pera. Yun yata ang ibinayad, mga kaibigan. May video yung mga kaibigan na naiharap niya sa mukha niya yung camera habang pinakikita niya yung pera dun kay Sir Alpha. Ang daming ebidensya laban dito, mga kaibigan. Kung pag-ikot ng gulong, yari ka talaga. Ayun sa bunganga. Inom ka ng tubig, Yawa. Si Sekyama, mga kaibigan, straight from the heart ang kanyang sinasabi, kung ano yung nararamdaman niya. Sinasabi niya, mga kaibigan, pinararamdam din niya sa atin, di ba? Ay, no. Pinapaitin yung ulo ng bunso namin, eh. Kinay. Hindi naman mainit ulo natin. Kumbaga sinasabi lang natin yung katotohanan. Kasi mukhang hindi yata talaga nag-iisip tong mga to. Yes. Diba? Kasi alam niyo matalino kayo, doon pa lang mag-iisip ka, bakit ganun si nanghingi ng tapos si ganito, sinasabi niya, scammer, tapos meron 5 million, tapos ito may 40 million, tapos ito may 30 million. Ayan. Mga Tabobo Warriors, di ba? Paratang kayo ng paratang noon na ganito, ganyan. Yung tao. Anong petsa na ngayon? Wala naman kayo na patunayan, di ba? Tapos kung mag-akusa kayo, magsabi kayo ng fake news sa amin, kayo ang fake news, di ba? Lahat ng ginagawa ninyo is puro fake news, puro pera-pera. Pag binayaran kayo para sirain ang kredibilidad ng isang tao o para ibagsak ang isang tao, kung sa anumang kadahilanan to, kung may political motivated ba to o basta nabayaran kayo, lahat gagawin ninyo, lahat ng kasinungalingan gagawin ninyo para magulo ang isip ng mga taong makakapanood sa inyo. At yung maniniwala sa inyo, ikakalat naman to sa ibang tao. Mind conditioning, mga kaibigan, ganyan ang mga talino warriors. Pangunguna nito ni Wanted na si Manuel Boy Mejorada. Mga kaibigan, pag ito nakita nyo, nasa nasa Metro Manila lang to, mga kaibigan,
Pag ito makita ninyo, kahit wala kayong wala kayong tawag dito, walang pulis, walang pwede nyo tong dumugin, yung bang hulihin, citizen arrest, at isurrender sa pinakamalapit na barangay, pulis, o kahit na anong sa security guard. Isurrender nyo, pwede nyo hulihin to mga kaibigan, makita nyo sa sasakyan o sa pwede nyo harangin ito mga kaibigan. Dahil itong tao na to ay may warrant of arrest absolute mga kaibigan. Kaya karapat dapat itong makulong, di ba? Wala tong karapatan na to dito sa labas, wala na tong karapatan magsalita. Kasi pinutol na yung rights niya lahat-lahat dahil sa kanyang conviction. Not unless ma-serve na yung sentence niya na 12 years, 8 taon dun sa pandarambong, sa graft and corruption, tapos sa 4 na taon mahigit dun sa mga paninirang puri niya kay Franklin Drilon. Bato siya ng bato ng akusasyon, wala naman siya na ipakitang ebidensya. Yun mga kaibigan. Tapos marami pang nakasampang kaso, patong-patong pa na kaso ng paninira. Sigurado yung patong-patong na yun, baka ganyan kataas na yung papel ng mga nagko-complain dyan mga kaibigan. Tsaka Manuel Boy Mejorada, isa sa pamilya ko meron ka rin palang atraso, pero hindi ko i-brought up dito yan, kaya hindi rin kita titigilan. Dahil napakawalang yamong tao, napakasinungalin mo, pinoportray mo yung sarili mo na napakagaling mo. Kriminal ka naman, sentensyado ka naman, di ba? Yun, ito may 5 minutes. Bakit ganun, di ba? Kumatalino kayo. Kaso hindi, dinadaan ninyo sa character assassination. Binibira ninyo. Yun ang ginagawa nitong mga Tabobo warriors na to. Character assassination. Para masira yung dangal, puri, yung ng tao, yung katayuan, yung pagkakakilanlan sa kanya, sisirain nila. At yung kanila namang mga tagapaniwala na mga demonyo rin na katulad nila ng mga sinungalin, ipakakalat naman doon sa mga kapwa rin nila sinungalin na mauuto nila, di ba? Kaya to ang FLM family palaging kinukundina ang mga sinasabi ng United Talino Warriors dahil sa pangunguna nga ng isang mapanirang puring tao, kumpirmado, sentensyado mga kaibigan, di ba? So ang lumalabas sa bibig nito ay manipulation lamang at kasinungalingan. Nagsasalita ito ng kapanipaniwala, pero ang totoo ay walang ebidensya at hindi kapanipaniwala. Yun ang totoo, pero pinoportray niya na parang totoo, di ba? Tapos ito si Sian Gasa, di ba lumabas si Sian Gasa kung ano-ano na naman ang sinasabi. Ang isang Sian Gasa, hindi yan lalabas ng ganyan sa isang issue kung hindi pa niya natatanggap yung bayad para sa kanya, para sa gagawin niya. Ganun katuso yan, Sian Gasa na yan, di ba? So magkukwento to na magkukwento yung mga nakaraang nangyari, ikukwento niya na ikukwento, ididikit niya kung kanino niya gusto idikit, di ba? Kahit walang ebidensya. Ganun kawalang yayang mga yan mga kaibigan. Kaya talagang pag-iingatan ninyo na madala kayo ng salita ng mga taong ito, dahil talagang bibigyan kayo nito ng sakit ng ulo, bibigyan kayo ng kalungkutan, bibigyan kayo ng worries sa inyong mga isipan at sa inyong mga nararamdaman. Pero sa abot ng ating makakaya is babasagin natin ang kanilang mga kasinungalingan. Yung itsura ni boss, sabi ko nga sa inyo, ilalaban ko sa inyo yung boss ko. Pag nakita nyo ng personal, baka mamangha kayo sa kulay ni boss. No? Yung binababoy ninyo sa social media, baka pag nakita nyo ng personal yan, bilaan nyo ang balat ni Boss FLM. Alam mo kasi Yama, ito hindi naman lahat being Filipino, napaka-judgmental natin pagdating. That's true mga kaibigan. Ang tunay na pagiging kayumanggi ay nananalaytay sa kulay ni Francis Leo Antonio Marcos. Tall, dark, and handsome. Makintab ang balat nito mga kaibigan. Talagang kumikinang. Makikita nyo talaga na di ba? Tapos ang ginagawa nito mga Tabobo Warrior, pinoportray nila na isa lamang itong ganito, isa lamang itong ganyan. Sa mga picture, sa mga di ba?
Ganyan ang gawain niyan. Yung mga talino warriors, magpapalabas yan, mag-i-edit yan ng mga picture o magpapalabas ng picture ng ibang tao na kahawig mo, na kamukha mo, na kamag-anak mo o kung ano man, at sasabihin nila, ito ikaw. Pero kasinungalingan, mga kaibigan. Kaya balikan nyo yung mga video nito ng mga talino warriors tungkol dito kay Francis Leo Antonio Marcos at tungkol dito sa local town hero ng Rojas City na si Don Chiyuto. Doon yung mapapagkumpira, mga kaibigan, yung ginagawa nilang panyurak, paninirang tao, yung mga kasinungalingan nila. Doon yung makikita, mga kaibigan, na ganun ang gawain nila. Yes! Yun. Marami. Hirap ba pagpakatao? Nakuha natin sa mga Napaka-judgmental. Spanish. Yeah, nakuha natin sa Spanish. Wala yung pinagkaiba sa naghahanap ng trabaho, na nag-aaplikante ng trabaho at may itsura at hindi. Totoo yun. Yung crab mentality pati talagang sa ano yan, sa ano, kultura ng mga Pilipino. Magkasama yun. Pag wala Yes! po nung recognize tayo, yan ang nangyari Tsaka sa atin. hindi, sabi ko nga sa inyo parang nara si boss pag nakita niyo ng personal, napakaganda ng kutis ni boss. Makintab, mga kaibigan, yung kumikinang ang kulay ni Boss Francis Leo Antonio Marcos. Dito pa lang sa picture pa lang, mga kaibigan, kung titingnan nyo talaga yung ano, talagang makikita nyo talaga yung kulay na kayumanggi, yung talagang kumikinang na kayumanggi, mga kaibigan, dahil nananalaytay sa dugo ni Apo Francis Leo Antonio Marcos, ang dugo ng bayani, di ba? May mga ginampanan sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kaibigan. Para siyang nara, akala mo para siyang puno. That's true. Na kumikintab, pati na nga ang balat. Yeah, Alam niyo yung tawag doon sa kulay. Yun, tumpak yung sinabi ko, mga kaibigan. O, di ba? Ganun, mga kaibigan, yung kumikinang yung balat, di ba? Tall, dark, and handsome na kumikinang kayumanggi. Di ba? Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, mga kaibigan, tayo, nalahian tayo ng ano, marami ang nalahian ng Amerikano, marami ang nalahian ng Kastila. So yung dugo ng Kastila, nananalaytay sa karamihan sa atin, ano, yung iba naman may dugong Chinese mestizo, Chinese Spanish, Chinese kung ano-ano pa, mga kaibigan, ganun ng lahi natin Pilipino, di ba? Pero ang nananalaytay na dugo, meron tayong nananalaytay na dugong Maharlika, lahat tayo na Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas with both parents born in Philippines. Talagang, talaga. Na yun, kulay lalaki. Yes, that's yun true. talaga ang Pilipino. Kayo Oo. Yun, natumbok Kulay yun. Ay, alam niya na huling tall, ma- typical. Ito tall, dark, and handsome. Yes, Yan Yes. siya. that's true. Tsaka hindi, baka hindi ninyo alam, baka hindi na ang huling patak ng Ito, dugo. brainy. Correct. Brain. Brain. So, may puso. The brain and the heart. Yeah. Yun nga lang, napakalaki ng puso niya, kaya siya maraming minamahal. Kaya nung bata pa siya, maraming naloko sa kanyang babae. At yun naman talagang ganyan ang mga lalaki pag bata pa, mag-flirty, maraming ano. Pero, nung nagkaedad na siya, in a way na after 30s, Ano to si Apo Lakay, like father, like son. Di ba? Tingnan nyo si Apo Senior, di ba, mga kaibigan? Beauty queen. Talagang nalabat per sight. Talagang hindi na Ganun na ganun din, mga kaibigan. Yung mga pinagdaanan na girlfriend o relasyon na nakaraan ni Francis Leo Antonio Marcos is nung makilala niya ang isang beauty queen, talagang from that day on, sinabi niya talaga na ito na. And we know at nakikita namin and we feel how Francis Leo Antonio Marcos loved her wife so much, di ba? Napaka engrande ng ibinigay niyang kasal dito. Halos talagang lahat ibinuhos niya to make that wedding extravagant and meaningful, to show his appreciation and love
Tumamayo Murakami. Nung dahil din ni Jesus Christ, yung 33 na, yun na yung umano na sa kanya yung talagang pagmamahal. Ano? Yung pagmamahal po sa kapwa niya tao. Oo. Mga pobre, mga Si Rizal nga, tignan mo, si Rizal na yun ha, si Rizal. Oh. Lalaki. Yun mga kaibigan, yung mga taong hindi kayang abutin o hindi kayang lumibil sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga kaibigan, yung hindi nila kayang dumikit o ano, ito yung mga taong mata pobre, mga kaibigan. Mga mata pobre ito, mga kaibigan. Yun yung klase ng mga tao na ano, yung hindi nakikipag-usap o hindi dumidikit sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ito yung may ugaling mga mata pobre, mga kaibigan. Totoo yan. Kasi typically, Yeah, dapat talaga. Kasi ang dumarating yung time, marirealize namin mga lalaki yun. Naglalagay ng bulitas, yung mga naglalagay ng bulitas at wala namang ikakasa. Yung mga hindi yun ano. Walang ano yun. Naisingit na naman si Obrak dito. Walang K. As actually, sis, yung mga anti-ngayon kasi, anong nangyayari sa kanila, sila ay naging self-righteous. Feeling nila. Ay, yun. Diba yung nasasabi na role ng UTW, yung nasasabi ng role nila, naninilip sila ng mga scammer, blah blah blah. Pero kahit pa paano, ito ang palagi kong hamon sa mga anti. Bago kayo magsalita, maglatag kayo ng katibayan. Yun ang sinasabi ko, mga kaibigan. Paratang sila ng paratang sa tao. Dakdak sila ng dakdak ng kasinungalingan. Wala naman silang maipakitang ebidensya. Ebidensya muna bago nyo husgahan yung tao o bago nyo i-condemn yung tao. Di ba? Magpakita muna kayo ng ebidensya eh. Ako talagang anong booking na kasi. Itong huntahan FLM sa pangunguna ni Eliza D, talagang binabakbakan namin tong mga Tabobo Warriors na to. Dahil piling matalino sila, pero sa mata namin ng FLM family o sa nakakalaraming mga Pilipino, yung mga bobo sila dahil sa mga kanilang pinagagagawa at pinagsasabing kasinungalingan na ipapaliwanag nila o sasabihin nila ng kapanipaniwala. Siyempre, yung maniniwala sa kanila, tanga. Di ba? So, i-spread na naman nila to. Yung kasinungalingan nila, di ba? Ganun yung mga kaibigan. Ang hirap anuhin kasi. Bakbakan talaga to sa ano. Kasi, dami sinabi nung Ang pinuportray nilang matalino sila pero wala silang puso. Di ba? Kaya, yung talino nila, sinasabi nila, walang saysay, mga kaibigan. Kasi wala silang puso, kahit kasinungalingan, sa sobrang talino nila, gusto nilang palabasing totoo. Ganun yun, mga kaibigan. kaso, as a favorite yung salitang scammer, walang napatunayan yung isa. Tama Yun na. yan. Tumaliwala po po sa araw. Tumaliwala po po sa silang araw. Hindi na po kung dati ito ay lang. Eh sir, yung mga nagsasabi na sir daw nabudol ni boss, aba, galingan ninyo. Pagka yan, meron ako narinig o naamoy na galing sa bunganga ninyo. Ako Yun. mismo, kita ninyo. Siguraduhin ninyo na malinis kayo, ha? Yun lang. Yes. Kaya kasi, ito isang page si FB, nag-post na ako doon. Sabi ko, bago kayo magsalita ko, itong hamon ko sino, maglapag kayo ng ebidensya. Ebidensya, galing sa korte. Hindi ebidensya na galing sa chismis. At Alam niyo ba? Basic pa nga pala sa akin eh. Chismis nga lang ang alam ng mga yun. Alam niyo po ba nung una lumabas si Ma'am MCM, sabi niya po ganito, yung mga na-scam ni Francis Leo Marcos, lumabas po kayo, pumunta kayo sa akin, pakita niyo sa akin talaga na na-scam kayo, babayaran ko po kayo pabalik. May nag-present ba? Wala. wala nga. Ano lang yung part ng trabaho nila yung character assassinate. Di ba? Sana mahuli ka naman, Wilboy Mejorado. Malapit-lapit ka na talaga. Nararamdaman ko talaga na malapit na. Konting na lang talagang mapupusasan ka na at maidadala ka na sa munting lupa. Doon ka raw ikukulong sa munting lupa eh. Nasabi na yun eh. Doon ka ikukulong sa munting lupa. Naku, di ka na makakalabas doon. Kaya, Kaya mga vlogger, alam po namin
ang sasabihin namin, bago kayo makipag-ano sa amin, kailangan alam nyo ang inyong usapin, ang inyong facts. Dahil kung hindi, barado kayo. At saka, alam mo gusto ko nakainis, kasi ito nakainis na lang ha, hindi common ang common sense. No, hindi ko nakainis yung mga sabi. Alam mo, wala ba lang common sense? Kasi na-facts nila. Wala. Kasi ano sila ko eh. Hindi sila ko. Matagal. Ang tagal mo lang napapatunayan. Ano ba? Marami lang talagang ingit kay Boss FLM. Diba? Correct. Kasalanan pa ni Boss FLM na siya ipinanganak na isang Francis Leo Antonio Marcos. Iyon, mga kaibigan. Si Francis Leo Antonio Marcos ay pinanganak na Francis Leo Antonio Marcos, but behind that, mga kaibigan, itinago siya sa ibang pangalan. For the meantime, alam ng FLM family yan. Yun. Namay din po ang kutsara sa bibig na nagmamagandang loob. Isa pa pinakamalinaw na ebidensya kung bakit mahina ang panghuhusga niyo sa tao kay FLM. Lahat ng makakaso, historical. Yun, historical lang, istorya lang. Yun. Bakit kayo lang? Isipin nyo, mga kaibigan, ha, di ba? Yung human trafficking, 2006, 6 na babae nag-complain doon sa NBI na biktima raw sila ng human trafficking. 6 na babae yun, mga kaibigan, ha. Tinanong sila ng investigador, o sige, ano yung pangalan? O, Norman Mangusin daw. Meron ba kayong litrato? O meron ba kayong kung yung pagkakakilanlan, yung mga papel na ganyan? Wala. O sige, detalye nyo na lang kung ano yung pagkakakilanlan. O ganitong edad o ganyang edad. Tapos, anong height? 6 sila nag-usap-usap eh. Ng mga 5'6" o kaya mga 5'7", nagkaisa sila 6. O tama. O ano yung pangangatawan? Medyo kulot daw yung buhok. Tapos bilugan daw yung muka na maliit. Di ba? 5'6" o 5'7" yung height, mga ganun. So mga 5'6" yun, mga kaibigan. So yun na nga yung na pagkasunduan nila. Di ba? Yun ang inilagay nila kasi. So yun ngayon ang report sheet na ibinigay ng NBI dun sa piskal. So dahil merong 6 na nagko-complain, so kinatigan ng piskal para iakyat doon sa husgado. So mula noong 2006, mga kaibigan, hanggang ito lang na 2020 is naimbitahan si Francis Leo Antonio Marcos ng National Bureau of Investigation para dalahin dun sa NBI dahil nga dun sa warrant of arrest niya dun sa optometry law. So wala namang problema kay boss. Kampante siyang sumama. Kampante siya dahil alam naman niya sa sarili niya na wala naman siyang nilalabag na batas o wala naman siyang ibang kaso. Diba? Hanggang sa 4 na araw siya ron na pinaikot-ikot lang, ayun pala niluluto na nila kung paano nila gagawin na maikarga itong kaso na to kay boss, kay idol, kay Apo Francis Leo Antonio Marcos, sa kabila ng irregularities, mga kaibigan, ha. Kumbaga, bayad ka na, gawin mo yan, parang ganun yung lumabas ng mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi mo gawin yan kasi bayad ka na, parang ganun yun. Kaya napakasakit nun, mga kaibigan. Pero lumalaban ang ating mga abogado, mga kaibigan. Talagang hindi pwedeng magkaroon ng conviction dito dahil pag ito talaga inilabas sa publiko, mga kaibigan, ha. Isipin nyo, mga kaibigan, may isang babae daw na si Juana de la Cruz, isa tong witness eh. Hindi nung punta ron, nakabalot daw yung mukha lahat eh. Pati yung yung dalawang nasa abroad na parang hindi na yata Pilipino, ibang lahi na yata ang ang nationality nila, parang ganun yata ang pagkakakwento lang nung mga bumubulong-bulong. Tapos itong si yung
nandito sa Pilipinas, si Juana, nagpakita daw ng litrato, mga kaibigan, lumang litrato. Kay tagal na raw niya itong itinatago. Diba? Ang tanong lang sa kanya ng nung tagapagtanggol ni Juan de la Cruz, pinuntahan ka ba ng mga otoridad bago ka humarap dito? Opo. So, yung litrato ni Juana na ipinakita mula noong 2006, Juana, bakit hindi mo man lang ito inilapit sa media o hindi mo ito binigay sa NBI para maalis na yung yung drawing na ginawa ninyo sa pagkakakilanlan ng tao? Wala kang ginawa, wala kang o, diba? Kaya hindi talaga kayo magtatagumpay. Yung irregularities pa lang, talo na kayo. Pakatandaan nyo yan. Nag-akusa kayo, malicious prosecution, makukulong kayo. Yan, tandaan ninyo. Lalabang kayo, sige, labang kayo hanggang sa makulong kayo. At simple Kasi ko. wala na kasi si Auntie. Yun! Pakinggan nyo, mga kaibigan. At saka, kung ikaw ay tao, Okay na sabihin yung pangalan. Pero kung nasa si Auntie, hindi nila gagawin yan kay boss. Saka kung ikaw talaga ay salibigan, dapat yung siyempre na, wait pharmacist, kung ikaw talaga isang kriminal, nalabas ka ba sa YouTube at magpapublic? Yun nga, mga kaibigan, di ba? Ang pinoportray, ang pinaparatang nitong mga ating mga kalaban, itong mga tabobo warriors na to, na hindi daw siya si Juan de la Cruz, mga kaibigan. Siya daw si Enrique Iglesias now, di ba? Kung ikaw ay isang peke, di ba, at gumagamit ka lang ng pangalan o apelyido ng isang angkan, di ba? Bakit ka makakadikit dito sa mahabang panahon, napakatagal na kasama mong panamimigay, ikaw pa nagbabantay sa ospital, di ba? Yun yung sinasabing ang tiyahin, ang bunsong kapatid ng dating presidente, mga kaibigan, di ba? Si Apo Francis ang nagbabantay dito sa ospital. Si Apo Francis ang laging pinatatawag dito, mga kaibigan, di ba? Kung nagpapanggap lang itong mga kaibigan noong mga panahon na yun, hanggang itong mga kaibigan, bakit hindi nila bakit walang umaalma sa kanila, di ba? Dahil alam nila yung katotohanan, di ba? Talaga, Diyos ko, mga kaibigan, nakakakilabot talaga, mga kaibigan, yung mga gawain nitong magkapatid na to. Talagang, nako, ganid. Ano niya, kabobobo. Kaya Hinintay lang po talaga nilang yung tsakin. wala naman sila mailapag na ebidensya na galing korte. Hindi po na nila yan, hindi po nila. Pinaghanda. Pinaghandaan talaga kung parang bayaran ka ng limpak-limpak na salapi. Baka akala nila masasampung doble yung nila, yung ibinayad nila dito sa Talaga nila. Akala kasi nila mapapatigil nila yung ginagawa nila sa pag-humanitarian, yung pagtulong sa mga tao na mga nasa laylayan. Ito sila nagkamali. Doon sila napasok. Yan ang malaking pagkakamali nila. Yung ginawa nila kay boss. ang gusto nila, sila lang ang gagastusan, sila lang yung masusunod sa yaman na taglay ni Apo Lakay. Pwede ba yung may isip yung tao? Hindi nyo pwedeng lagi na lang pakikinabangan lang na wala naman siya nakitang pagmamahal o respeto o anuman lang sa inyo. Kaya ginawa ninyo sa kanya to. Pero karma is real. Boss Evelyn. Kaya yung mga yan, sising-sisi ang mga yan eh. Sure. Sising-sisi Alam mo, sila. alam mo Yama, Alay, Ate Victoria. Alam mo, Ngayon, January, di ba? Papasok na tayo sa Pebrero. May pagkakataon pa to
kung gusto nilang mabuo ulit ng malakas, kung gusto nilang maging malakas sa 2022, di ba? Pero kung hindi, ang Marcos loyalist ay buwag na, mga kaibigan. Buwag na, mga kaibigan, buwag, di ba? Dahil ang leader ng Marcos loyalist ay basta nasa atin, mga kaibigan. At alam ng mga loyalista kung sino ang tumutulong sa kanila, kung sino ang umaagapay sa kanila sa gastusin, sa pangangailangan, sa suporta, sa lahat. Walang iba kundi si Apo Lakay, Francis Leo Antonio Marcos. Malinaw yan, mga kaibigan, hindi na nagsasalita yung iba. Yung iba kasi naniniwala pa rin dun sa mga nagpo-portray na sila ang tunay, pero hindi naman pala. Diba? Aangat lang ito kung itataas ng ating Apo Lakay ang kanilang mga kamay o ang kanyang kamay. Pero kung hindi, wala. Bokya. Ano nangyayari? Alam mo bakit mas kawawa yung mga basher na yan? Nang baba sila para siraan at kumita, ginawa nilang hanap buhay ang paninira sa kapwa. Gaano kasama yun? Yup. Ang inaapi ay nagwawagi. Si Auntie said, ano pa ba hahanapin mo? You have the gold, they have the name. At hindi lang Baka yun. naman napalitan na yung nakasulat sa Biblia. Hindi lang yun, sis. Dapat maging masama ka sa kapwa mo. Kasi they were amazed how Ferdinand Edralin Marcos distribute or how he handled his wealth for the benefit of the Filipino people. Inayos niyang maigi, ginawa niya, inayos niyang maigi special trust funds, mga kaibigan. So mula nung year 2000, meron ng mga nagmamature isa-isa. Pero yung bulk nito, mga kaibigan, pag ito na isa katuparan na ni Spiritual Wonder Boy, mga kaibigan, siya lang ang pwedeng magbukas at magsara ng account na ito, mga kaibigan. Walang iba. Hindi po pwede na sasabihin niya ibibigay ko dito, hindi tatanggapin yun. Siya lang mismo. Hindi pwedeng ibang tao maliban sa kanya, di ba? Siya ang magbubukas, siya rin ang magsasara. Siya lang ang pwedeng kumuha, walang ibang pwedeng kumuha, di ba? Kung hindi makukuha ni Spiritual Boy, walang makakakuha. Ganun yun, mga kaibigan. Ganun katindi yung secrecy nun para sa akin. At ang nakakaloka pa sa kanilang lahat, ang dami nagpo-comment sa FB page at nagpo-post na humihiling at sinasabi na mamatay na si Evelyn. Tama pa yung kung tao totoo, hihilingin mo mamatay ang kapwa mo. Yun ang demonyo, mga nag-iisip. Ayun, yun palagi nila sinasabi, itong mga tabobo na ganito ganyan, di ba? Kung di ba mamubulat nga mga demonyo, di ba? Ako, yari kayo pag merong mga pag hinantig na kayo na talaga isa-isa kayo, sigurado kayo. Isip ng gano'n. Diba? Hindi mo wala isip. Ano ka demonyo, ha? Yan, hiniling mong mamatay ang kapwa mo, pwede bumalik sa buong pamilya mo. May kilala ko ganyan magkasawa. Hindi nila pwedeng magawa yung ganon na papatayin nila si Boss FLM kasi mas lalo silang magiging nga. Nga. O, di ba? Ngayon pa nga lang, hindi nga sila magtagumpay eh. Nga sila. Malapit na mag 2022. Nga. O kung gusto nyo hindi kayo ngumanga, alam nyo na yung gagawin nyo. Di ba? Kayo magkapatid, kung gusto nyo manatiling nga, magpakanga kayo dyan. Kami dito mananatiling makikipaglaban lang. Exactly. At didepensa. Kaya iniingatan pa rin nila yan kahit ganyan. Di ba? Hindi nila pwede kasi magiging nga sila lalo. Kasi ito yung mga simpleng bagay. Ito po yung mga simpleng bagay na kahit normal kang tao, iisipin, madali mong malaman kung tama umalit yung takbo ng pag-isip mo. Kasi sino kapwa natin na nagpumuling na kahit wala namang ginagawang sa'yo, hinihiling mo na mamatay siya. Yun. Samaya. Evil.
hindi mo siya kilala, wala ka lang alam, pero magsalita ka sa FB, kung mag-post ka, hinihiling mo mamatay yung tao. Ano ba? These people is just portraying that there are matalino, but yung mga namumutawi sa kanilang mga bibig ay kasinungalingan, di ba? Hindi ka nalatakot sa Demonyohan nyo. dapat. Hindi ka nalatakot sa dapat, kabaitan. Sino kayo ng demonyo sa comment nila na yun, di ba? So, ayun mga kaibigan. Di ba? Napakinggan natin mga kaibigan. So, basta kapit lang tayo. Ipagdasal natin ang ating kapwa na itong mga demonyo na to, ito ang dapat na maparusahan. Yung mga mapanirang puring tao, yung makapang-akusa, di ba? Ang dami nilang kasinungalingan mga kaibigan. Pero sa mga susunod na araw, gagawa tayo ng pagdidebunk sa kanilang mga sinasabi, para yung mga taong nadulutan nila ng takot o nadulutan nila ng pangamba, ating maibsan yung kanilang mga pangangamba, di ba? So gagawa tayo ng pagdidebunk sa sinasabi ng mga Talino Warriors, di ba? Yung ayon sa ating kaisipan lamang at ating kakayanan bilang isang ordinaryong tao, at puso lang ang pinaiiral. Hindi pinag-aralan ng pinaiiral mga kaibigan, kundi puso, para i-debunk ang mga nagpapanggap na matalino, di ba? Hindi kaya ng isipan talunin ang puso mga kaibigan, pero ang puso kayang talunin ang mga mapaglinlang na isipan. Yung mga salitang mapanlinlang, kayang talunin ng puso yan, ng pagmamahal, ng pagtitiwala. So yun lang muna mga kaibigan. Thank you dun sa mga nag-subscribe. Mabuhay kayong lahat, at pagpalain tayo ng Diyos bawat isa, at bigyan tayo ng mahabang buhay. Pilipino, OFW, Luz Biminda, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, alam nyo na, pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Ulit na naman, ganyan si Lolo Miguel. Yung anxiety ni Lolo Miguel, ganyan. Pero Agbyab Francis Leo Antonio Marcos, ang national pandemic hero ng Pilipinas. At shout out na rin sa mga tiga-Capiz at sa inyong local town hero, dahil pinupuri ko ang kanyang kabutihan din na ginawa during the pandemic, yung tulong na ibinigay niya sa mga tao ng Rojas City at ng Capiz. Capiz, Rojas City, paano ko masasabihin yung mga kaibigan? Bayan ng Rojas, probinsya ng Capiz, ganun ba yun mga kaibigan? Kasi correct nyo na ako kung gagawan din natin ng reaction video yung mga yung mga kasinungalingan nitong mga Tabobo Warriors. Lang tayo, kasi siyempre nag-observe pa tayo, na nag-aaral tayo kung ano yung pwede nating sabihin, nakikiramdam tayo kung ano yung pwede nating sabihin. Pero shout out sa lahat ng kabutihang nagagawa natin sa ating kapwa. Mabuhay tayong lahat. FLM family mga kaibigan, saan man sulok ng mundo, ulitin ko na naman. Kasi gusto kong gawing 1 hour pero okay lang, basta yun na, off ko na. Ganyan lang si Lolo Miguel. Tapos kanina pala, kung may makakaabot pa dito doon sa Facebook, may narinig ako ng comment na gusto ko lang daw magka-subscriber, gusto ko lang daw kumita ng pera, yung ganyan sa YouTube. Itong YouTube ko mga kaibigan, upload lang ako ng video. Ang membership ko, in-enable ko 25 pesos sa isang buwan. Meron akong 3 member yata kung hindi ako nagkakamali, di ba? 75 pesos isang buwan. Mapupunta sa akin yung 50 pesos isang buwan. Tapos yung mga video na ginagawa ko, sentimos lang ang kinikita ng mga kaibigan, hindi pang kabuhayan itong YouTube sa akin, di ba? Dahil ganito lang yung channel ko, pero hindi ako naghahangad, wala akong hinahangad na kahit ano. Ang hinahangad ko rito ay maipagtanggol yung mga taong niyuyurakan ng walang ebidensya, di ba? Yung mga taong nag-i-spread ng lies sa kapwa
to destroy their character, yun ang kinukundin ako mga kaibigan, at hindi ako papayag sa ganun, diba? So, yun na, mabuhay tayong lahat. I-off ko na. Bye!